Kabanata 1771. Magaling din si Zachary. Ngumiti si Jessie at pinuri si Zachary. Paano naman tayo? Sina Timothy, Oliver, at Jasper ay nagagawan din ng atensyon. Oliver, magaling si Jasper, kailangan mo akong hintayin. Tiningnan sila ni Jessie ng mabilog na mata at muling pinaalalahanan. Hintayin kita. Hinawakan ni Jasper ang ulo niya at pinagbigyan siya. Ngumiti si Arisa, pagkatapos mong maglaba, lumabas ka at magpalit ka ng damit. Ihahatid ka ni Mommy sa school ngayon. Tuwang-tuwa si Jasper at ang iba pa nang marinig na ihahatid niya sila sa paaralan. Ang pag-aatubili na pumasok sa paaralan ngayon ay agad na hinihigop. Nakuha mo, Mommy. Nagtakbuhan ang 5 bata. Kinuha ni Arisa ang sukle at sinukle ang buhok ni Jessie. Nag-toothbrush si Jessie habang nakatingin kay Arisa. Mommy, bakit ang aga mo nagising ngayon? Maagang natulog si Mommy kagabi. Nakangiting sagot ni Arisa sa anak habang tinatali ang buhok. Hehe, pagbalik namin, sabi ni Daddy nakatulog ka na. Ngumiti si Jessie na nagpakita ng maliit na puting ngipin. Sa pag-iisip kagabi, nakaramdam ng hiya si Arisa. Pagbalik mo natulog ka na ba? Kanina ka pa tinatawag ni Mommy, pero hindi ka bumangon. Hehe, inaantok pa ako. Nagpout si Jessie. Napangiti si Arisa, sa susunod, huwag kang babalik ng masyadong late pagkatapos maglaro. Manam, Mommy, pagkatapos kaming pabalaykan ni Mr. Watts kagabi, malamang hindi pa siya nagigising. Ibinahagi ni Jessie sa kanya ang mga kaganapan kagabi, hindi nakakalimutang banggitin si Kingsley. Hindi napigilan ni Arisa na matawa, sinong nagsabi sa iyo na lumabas si Mr. Watts para sunduin ang mga babae? Si Jasper at Zachary, pareho nilang iniisip, sabi ni Jessie, ang kanyang mga mata ay umiikot. Mommy, do you think Mr. Watts is so fickle? How will he ever find a wife in the future? Tumawa si Arisa, kung hindi siya makakahanap ng mapapangasawa, mananatili na lang siyang bachelor. Napakalungkot, nagbiro si Jessie, kapag nakita ko siya, kailangan kong ipaalala sa kanya na manatiling malinis, kung hindi, walang hindi magpapakasal sa kanya. Sa status ni Kingsley, basta tumango siya, maraming babaeng handang pakasalan siya. Okay, ngumiti si Arisa at binigyan ang kanyang anak ng magandang tirintas. Honey, maghugas ka ng mukha, dadalan ka ni Mommy ng hairpan. Udyok ni Arisa kay Jessie at saka lumabas ng kwarto. Lahat ng 5 bata ay nakabihis ng maayos, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanila. Nang makita ang gwapong mukha ng kanyang mga anak, lumapit si Arisa at niyakap sila. Mabait si Mommy Honey, sobrang gwapo. Hinalikan ni Arisa ang maliliit nilang mukha. Mommy, napakaganda mo rin. Alam ni Timothy kung paano pumupuri, at hinalikan niya ito sa pisngi. Si Mommy ang pinakamagandang babae sa mundo. Sumunod naman si Timothy at hinalikan siya sa pisngi. Tim, natutunan mo ba yan kay Jasper? Kinurot ni Arisa ang pisngi ni Timothy na punong-puno ng indulhensya. Hehe, nahihiyang ngumiti si Timothy. Masayang ginulo ni Arisa ang kanyang buhok at inayos ang kanilang mga damit. Naimpake mo na ba lahat ng mga textbook? Matapos maglaro sa bahay ng napakaraming araw, ilang beses na nilang inilabas ang mga libro sa kanilang backpack. Dali-dali silang nag-ayos ng mga gamit nila. Ma, bakit hindi mo kami pinaalala kanina? Napatingin si Zachary kay Arisa. Kailangan ko bang ipaalala sa'yo na pumasok ka sa school? Ang dami mong araw sa bahay. Pag hindi ka pumunta agad, hindi makakasabay si Tim. Hindi na inabala ni Arisa si Jessie, walang interes mag-aral ang babaeng iyon. Ang pagpasa lang ay sapat na. Okay lang, tuturuan natin siya. Napangiti si Oliver, kaya naman confident sila sa paglalaro sa bahay. Mabuti naman at tinuturuan mo siya, pero kailangan mo ring pumasok sa paaralan at maranasan ang kapaligiran, e-enjoy mo ang iyong pagkabata. Kinuha ni Arisa ang hairband at nagpalit ng damit ni Jessie. Kabanata 1772. Sa ilalim ng mahusay na paggabay ni Arisa, biglang naging maganda si Jessie. Tumingin din si Jessie sa salamin at hinangaan ang sarili. Salamat, Mommy. Honey, pwede ka naman. Yumuko si Arisa at hinalikan siya sa pisngi bago siya inilabas. Habang inaayos ng 5 lalaki ang kanilang mga gamit, tinulungan din nila si Jessie na maghanda. Mommy, ready na po tayo. Sumbong ni Gavin kay Arisa. Lahat ng 6 na bata ay naglagay ng kanilang mga backpack at kinuha ang kanilang mga bote ng tubig. Handa nang umalis, tara na, mag-almusal na tayo, at pagkatapos ay pupunta na tayo sa paaralan. Ngumiti si Arisa at hinayla sila pababa.
I'll go check if your dad is ready to go underground. Bumalik si Arisa sa kanyang silid, at sumunod ang 6 na bata, na nagtataka. Bakit nakaupo si Daddy? Nakita ng 6 na bata si Benjamin na nakaupo roon at tiningnan siya ng may pagtataka. Tumawa si Arisa at tumingin kay Benjamin na nakaupo pa rin. Bumaba na tayo para mag-almusal, bilasan mo. Pupunta ako dyan. Tumayo si Benjamin at lumakad, kalmado at marangal ang kanyang gwapong mukha. Nang makita ni Arisa na nagsuot siya ng medyas ay tinukso niya, hinihintay mo ba akong bumalik at tawagan ka? Bawal ba yon? Hinawakan ni Benjamin ang kamay niya. Nang makilala niya ang maningning na mga mata ng 6 na bata, itinaas niya ang isang kilay. Sa wakas nagpa siya na pumunta sa paaralan. Ngumuso ang mga bata at tumalikod para tumakbo pababa. Tumaas ang isang kilay ni Benjamin, lalong lumaki ang kanyang init ng ulo. Ngumiti si Arisa, bumaba na tayo para mag-almusal. Okay, hinalikan siya ni Benjamin sa pisngi, bakit biglang gusto nilang pumasok sa paaralan. Ang mga bata ay nasa bahay nitong mga nakaraang araw. Tumawa si Arisa, pinapanta ko sila sa school, para hindi na sila maglaro sa bahay. Buti na lang may kaklase sila sa school. Niyakap siya ni Benjamin habang pababa sila, at ang mga bata ay nakaupo na sa mesa na naghihintay sa kanila. Inihain sila ni Mary ng pagkain, ngunit wala pang nagsimulang kumain. Hinailan ni Benjamin ang isang upuan para maupo si Arisa bago umupo sa sariling upuan sa yulunan ng mesa. Kumain ka na, sinulyapan niya ang mga bata. Inilibot ni Gavin ang kanyang mga mata at mamulong sa ilalim ng kanyang hininga, hinihintay lang namin kayo. Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. Ngumiti si Arisa, stop talking and eat your food. Tapusin mo na agad ang almusal para maaga tayong umalis, baka matrapik tayo mamaya. Nagsimulang kumain ang 6 na bata. Si Mary at Edwin ang nag-aalaga sa mga bata habang sila ay kumakain. Nagsimula na rin kumain sina Arisa at Benjamin. Arisa, kailangan ba nating pumunta sa ospital mamaya para bisitahin si Darius? Tanong ni Edwin kay Arisa. Nag-alinlangan si Arisa, hindi mo na kailangang pumunta. Ipapadala ko ang mga bata sa paaralan at pagkatapos ay tingnan siya. Medyo nag-aalala pa rin siya. Hindi ka na rin dapat pumunta. Baka mabangga mo sila sa ospital, inutusan siya ni Benjamin. Alam niya kung ano ang sasabihin ng mga taong iyon, at hindi ito magiging kaaya-aya. Ang bawat salita ay magiging malupit. Kung wala siya sa tabi ni Arisa, baka mas malala pa. Okay lang, titignan ko lang. Nangako naman sila na aalagaan nila si Dad kaya kahit pumunta ako hindi naman nila siya pababayaan, di ba? Napangiti si Arisa, determinadong tingnan ang sitwasyon. Kahit na may nagbabantay sa kanya, gusto pa rin niyang puntahan ang sarili niya. Napabuntong hininga si Benjamin, alam niyang hindi siya mapakali. How about you come to the company with me? We can go together after the meeting, suhestyon niya. Hindi, sige gawin mo ang trabaho mo, ako na lang mag-isa. Ayaw siyang istorbohin ni Arisa sa trabaho. Kumunat ang noo ni Benjamin na mukhang frustrated. Sinulyapan siya ni Arisa at ngumiti, pumunta ka sa meeting, sa opisina mo na lang ako titira. Kung naiinip ka, maaari ka ring pumunta sa pulong, inaabangan ni Benjamin ang kanyang kumpanya. Umiling si Arisa, buntis siya at hindi pa pumasok sa trabaho, kaya bakit siya pupunta sa isang meeting? Tulungan mo akong magtala, naayos na, nangingibabaw na pahayag ni Benjamin. Kabanata 1773. Medyo natahimik si Arisa. Sa pagtingin kay Benjamin na nagpipilit na lumapit siya, wala siyang pagpipilian. Daddy, you are a bit too much. 4 ang buntis ni Mommy, at pinapagawa mo pa siya, scumbag. Pang-aasar ni Gavin kay Benjamin. Nagtaas ng kilay si Benjamin at tinitigan si Gavin ng may phoenix eyes. Gusto ko lang samahan niya ako, hindi talaga siya magtrabaho. Ginawa mo si Mommy na mag-notes, hindi ba trabaho iyon? Ngumisi si Zachary, wag mong isipin na madali silang maloloko. Bawasan ang kanyang mga puntos. Seryoso ang maliit na mukha ni Gavin. Ibinawas ko siya ng 20 minutes. Matalim ang mga mata ni Oliver sa likod ng mga lente. Napaawang ang bibig ni Benjamin. Pagkakamali, dapat ay hinintay niya muna silang pumasok sa paaralan bago siya dalhin sa kumpanya. Tawa ng tawa sina Arisa, Mary, at Edwin. Magandang trabaho, honeys. Nag-thumbs up si Arisa sa mga bata, hindi niya kayang pangunahan si Benjamin. Sumulyap si Benjamin sa kanyang malungkot, kumain ka, huwag kang magsalita. Kumuha siya ng merienda at ipinakain sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Arisa,
Tinitigan siya. Kung hindi nila mapanalunan ang argumento, gagawin nila ang trick na ito. Nagtawanan ang 6 na bata at mabilis na nagsimulang kumain. Pagkatapos kumain ng pamilya, dinala ni na Benjamin at Arisa ang 6 na kaibig-ibig na bata sa paaralan. Sa kotse, yamakap ang 6 na bata kay Arisa. Buong biyahe ay hindi nila pinansin si Benjamin. Sanay na si Benjamin. Kung nasaktan niya ang mga batang ito, siya ay nasa doghouse. Hanis, nasa school na tayo. Hinalikan sila ni Arisa sa mukha habang hawak niya. Naunang bumaba si Benjamin sa kotse, tinulungan ang mga bata na makababa, at sinabi sa kanya, hindi mo kailangang bumaba. Bye-bye, Mommy. Kumaway din ang 6 na bata sa kanya, senyales na huwag siyang bababa. Palem, aking mga sinta, mag-aral kayong mabuti sa paaralan. Paalala ni Arisa, kumaway din sa mga bata. Alam namin, sumagot ang 6 na bata, pagkatapos ay sumunod kay Benjamin sa gate ng paaralan. Bahagyang tumango si Benjamin sa mga guro at saka bamulong sa mga bata. Pumasok ka sa loob, Palem. Ang mga bata ay hindi tumawag sa kanya, kumaway na lang sila at naglakad na papasok sa school campus. Hinawakan ni Benjamin ang kanyang ilong, pinanood silang pumasok sa paaralan, at saka bumalik sa sasakyan. Sa kumpanya, bilin ni Benjamin sa driver. Tumingin sa kanya si Arisa na walang imik, pinapapunta mo ba talaga ako sa meeting mo? Pwede mo akong hintayin sa opisina. Pinisil ni Benjamin ang kanyang ilong, mabilis kong tatapusin ang pagpupulong at dadalhin kita sa ospital. Napangiti si Arisa, alam niyang may control siya, ano pa ang masasabi niya? Sinundan ni Arisa si Benjamin sa kumpanya. Samantala, sa ospital, kagigising lang ni Darius at kailangan ng gumamit ng banyo, kinailangan ni Zilo na tulungan si Darius sa pag-ihi para maibsan ang sarili. Nandito siya kagabi, kumakain ng fast food habang binabantayan ang IV drip ni Darius. Matapos sa wakas ay tapusin ang IV drip, kailangan ni Darius na gumamit muli ng banyo. Dinala siya ni Zilo sa palikuran, sa wakas ay nakapagpapahinga na. Nais niyang humiga saglit sa sopa, ngunit sa kanyang pagkakatulog, kailangan ni Darius na gumamit muli ng banyo. Kinailangang bumangon si Darius ng maraming beses sa gabi, na ginagawang mahirap para kay Zilo na makatulog. Buong gabi siyang gising, hindi man lang nagkakaroon ng pagkakataong maligo. Pakiramdam niya ay nabalot siya ng baho, halos hindi na niya ito matiis. Nagtataka siya kung bakit hindi pa dumarating ang kanyang ina para pumalit. Lalong lumungkot ang mukha ni Zilo. Dinala niya ang bedpan sa banyo para walang laman, hindi nag-abalang maghugas, at ibinalik na lang para itapon sa stand. Maingat na sinulyapan. Siya ni Darius, kailangan kong mag-toothbrush. Tumingin si Zilo kay Darius, oh. Pagkatapos ay pumasok siya para kumuha ng tasa at toothbrush, at muling lumabas ng ganoon. Kinuha ito ni Darius, kumuha ka ng palanggana, kailangan kong banlawan ang bibig ko. Pumasok si Zilo sa restroom na may bahid ng mukha, kumuha ng palanggana at inilagay sa kama. Inilalagay mo ito sa kumot, hindi ba ito madumi? Paalala ni Darius sa kanya. Kuya, maya-maya darating na ang nurse para magpalat ng kumot, ano bang masama kung madumihan, hayaan mo na lang yan, bilasan mo. Naiinip na si Zilo, kung ayaw mong manatili dito, hindi kita pipilitin. Si Darius, na may masungit na mukha, hindi kayang alagaan siya kahit isang gabi lang. Kabanata 1774. Old Mister, I'm not. Pinigil ni Zilo ang discomfort sa kanyang puso at mabilis na humingi ng tawad. Old Mister, hindi kita pinipilit, naisip ko lang na magiging okay ang ganito. Kung ayaw mo, I can hold it for you. Mabilis na kinuha ni Zilo ang palanggana sa harapan ni Darius at tumayo sa tabi ng kama, hawak iyon para kay Darius. Walang sinabi si Darius sa kanya, at nagsimulang maghilamos. Bagamat pareho silang may kanya-kanyang grooming routine, medyo hindi pa rin kasiya siya ang lasa ng mouthwash. Naamoy ni Zilo ang pabango na iyon at naramdaman niyang kasing sama ng amoy ng ihi ni Darius. Nakaramdam siya ng pagkahilo, ngunit hindi siya nang ahas na ipakita ito sa harap ni Darius, pilit na pinipigilan ito. Lalong lumala ang kanyang kutis. Sumulyap si Darius sa kanya, at mabilis na ngumiti si Zilo. Matanda, gusto mo pa ba ng mouthwash? Kukuha ako para sa iyo. Oo naman. Iniabot sa kanya ni Darius ang kopa, at kung gusto niyang ipagpatuloy ang paglilingkod sa kanya, kung gayon. Mabilis na ibinaba ni Zilo ang palanggana at pumasok sa banyo, isinara ang pinto sa likuran niya. Tinakpan niya ang bibig gamit ang isang kamay at tahimik na nag-retch.
Sa pag-aakalang ang kamay na ginamit niya lang ay nakahawak sa palanggana, mas lalong sumama ang pakiramdam niya, sumakit ang tiyan. Laking pasasalamat ni Zilo na hindi pa siya nakakain kaninang umaga, kung hindi ay samuka na siya ngayon. Bumubuti na ba ang pakiramdam mo? Naririnig na boses ni Darius ang pag-uudyok. Nagmamadaling sumagot si Zilo, I'm fine now. Mabilis niyang hinugasan ang palanggana at inilabas iyon. Matandang Ginoo, narito ka. Iniabot ni Zilo ang tasa kay Darius, pigil ang hininga habang pinupulot ang palanggana. Nanatiling kalmado si Darius at patuloy na nagbanlo ng bibig. Pagkatapos magbanlo ng kanyang bibig, nais ni Darius na hugasan ang kanyang mukha. Napasulyap si Zilo sa maruming palanggana, bakas sa kanyang mga mata ang inis. Pumasok siya, hindi man lang naghugas ng palanggana, nagsalin lang ng tubig, sa kanilagyan muli, at naglabas ng tuwalya. Sinulyapan ito ni Darius, nandidilim ang mga mata. Hindi man lang makapagkunwari na gawin ito ng maayos. Mamantong hininga siya, Zilo, mahina ang mga kamay ko, pwede mo ba akong tulungang panasan ang mukha ko? Walang pakialam si Darius sa sariling mouthwash. Gusto lang niyang makita kung hanggang saan ang mararating ng apo na ito. Agad na nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Zilo, halos pumutok. Sa titig ni Darius, hindi nang ahas na magdahilan si Zilo, kaya nag-atubili siyang naghugas ng tuwalya. Kung magdadahilan siya, hahabulin ni Darius. Pagiling ng kanyang mga ngipin, inabot ni Zilo ang palanggana at nilinis ang tuwalya. Mukhang anak, pinupunasan ang mukha ni Darius. Nakipagtulungan si Darius at inangat ang ulo. Matanda mister, okay na ba? Mahinang tanong ni Zilo. Panasan mo ulit, sumenya si Darius. Minabuti ni Zilo na maglaba ulit ng tuwalya, at pinunasan muli ang mukha ni Darius. Saka lang siya pinayagan ni Darius para ibuhos ang tubig. Si Zilo ay nasa banyo, ang kanyang mukha ay sobrang madilim. Bakit napaka-demanding ng matandang ito? Kailangan niyang gawin ang lahat para sa kanya. Sumasabog ang kanyang puso, ngunit sa pagkakataong ito ay masunurin niyang hinugasan at isinabit ang tuwalya, at nilinis ang palanggana. Matapos mag-scrub ng kanyang mga kamay ng 100 beses, sa wakas ay lumabas siya ng banyo. Naihatid na ang almusal mula sa Yaleview. Ipagpatuloy lang niya ang pagpapakain kay Darius ng kanyang almusal. Sapat lang para kay Darius ang almusal na dala mula sa Yaleview. Itinabi ni Mary ang kanyang pagkain at naglinis ng mga plato ng hapunan kagabi, naghahanda para bumalik. Ito lang ba ay para sa almusal? Tanong ni Zilo, iniisip kong may available pang portion. Oo, ganito lang karami ang kinakain ni Mr. Graham, kaya ito na lang ang ihahanda natin sa bahay. Kung hindi magandang kumain si Mr. Graham ng marami, sagot ni Mary, binati si Darius at umalis. Napaawang ang bibig ni Zilo, itong si Benjamin. Hindi ba niya alam na ang mga katulong ay maghanda ng dagdag na bahagi ng pagkain? Gusto ba niya itong magutom dito? Kung gutom ka, Zilo, sabay na tayong kumain. Tawag ni Darius, matanda mister, hindi ako nagugutom, nakita ko lang na ito lang, kaya tinanong ko, nakangiting tugon ni Zilo. Dahil ngayon lang sinabi ni Mary, kung susubukan niyang kumuha ng pagkain kay Darius, hindi niya alam kung paano siya isusumbong kay Benjamin. Ito lang din ang makakain ko, ngumiti si Darius at tumingin sa kanya. Maya-maya, tila natauhan si Zilo at sinimulan niyang pakainin si Darius. Kabanata 1775. Pagkatapos ng almusal, si Darius ay kailangang simulan ang kanyang IV drip. Pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, si Zilo ay hindi lamang nagkaroon ng oras upang kumain ng almusal, ngunit kailangan ding ipagpatuloy ang pagbabantay kay Darius. Ang gusto lang niya ngayon ay bumalik at matulog ng mahimbing. Bakit hindi pa dumarating ang kanyang ina? Hindi ba sila nagkasundo kagabi na siya ang papalit ngayon? Nagsisi kaya ang kanyang ina na hindi siya dumating. Habang iniisip ito ni Zilo, mas lalo siyang nagalit. Kailangan ni Darius ang kanyang IV drip, at kakailanganin niyang gamitin ang banyo sa lalong madaling panahon. Hindi makaalis si Zilo. Pasado 9:00 na, hindi pa rin dumarating si Crystal. Hindi na nakatiis, sinamantala ni Zilo ang pagiging antok ni Darius at mabilis na tinawagan si Crystal sa telepono mula sa balkonahe. Ma, dumating ka na ba? Hininaan ni Zilo ang boses at pinigilan ang galit. Nako, Zilo, ang sakit ng ulo ni nanay ngayon, hindi pa ako bumangon, kunwaring may sakit si Crystal. Mahina ang boses. Nagmamadali ka ba? Lalapit si Mama pagkatapos mag-ayos para alagaan ka ni old Mr. Graham.
Nang marinig ang mga salita ni Crystal, ang gwapong mukha ni Zilo ay naging sobrang dilim, marahil ay hulaan na si Crystal ay nagpapanggap, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Pumunta ka mamaya kapag bumuti na ang pakiramdam mo. Halos tanghali na lang dumating si Crystal. Kung tutusin, hindi niya kayang iwanan ang kanyang anak na mag-isa para alagaan si old Mr. Graham sa lahat ng oras. Hindi maganda kung magalit ang anak niya. Bitbit ang kanyang bag, nagmamadaling tinungo ni Crystal ang pintuan ng ward na mukhang balisa. Hindi man lang siya pinansin ng bodyguard sa pinto. Zilo, nandito na si Mama, bumalik ka na at magpahinga. Pumasok si Crystal sa ward at agad na inutusan ng anak na ibaba ang bag. Umupo si Zilo sa sopa, at nang makita siyang paparating, umalis siya nang walang sabi-sabi. Si Darius ay natutulog, sa ganitong oras lang siya nagpahinga. Gaman ang pakiramdam ni Crystal nang umalis ang kanyang anak. Tumingin siya sa paligid ng ward, pagkatapos ay kay Darius na natutulog sa kama. Buti na lang nakatulog siya. Kailangan lang niyang bantayan sandali si Darius. Umupo si Crystal at nagsimulang mag-scroll sa phone niya. Si Darius ay nakaramdam ng bahagyang sakit sa kanyang kamay, binuksan ang kanyang mga mata, at nakita na ang IV drip ay tapos na, at ang dugo ay umaagos. Ngunit automatikong huminto ang karayom, kaya hindi gaanong dugo ang lumabas. Dumilim ang mukha ni Darius, at pinindot niya ang call button, galit na sinaway si Crystal habang nasa phone niya. Kung ayaw mo akong alagaan, hindi mo na kailangang sumama. Umuwi ka na at maglaro. Bilang manugang, hindi ka man kasing galing ng anak mo. Umalis ka na lang. Laking gulat ni Crystal nang makita ang dugo sa IV drip ni Darius. She stammered, "Dad, I didn't mean ta. Nakita ko lang na marami pa palang ointment, at hindi ko pinansin ng ilang sandali." Napakadilim ng mukha ni Darius. Pumasok ang nurse, nakita ang pagdurugo, mabilis na hinarap si Darius, at pagkatapos na damaloy muli ang dugo, inalis niya ang karayom mula kay Darius. Paano mapangangalagaan ng mga miyembro ng pamilya ang mga taong tulad nito? Magbayad ng higit na pansin. Hindi naiwasang sabihin ng nurse. Malungkot ang mukha ni Crystal, mind your own business. Ano ba kayong mga nurse? Bakit hindi kayo pumasok para mag-check? You are so incompetent, you should be fired. Namula ang mukha ng nurse sa galit. Tama ang sinabi niya, kung hindi siya maalaga ng maayos ng mga kapamilya mo, how dare you blame the nurse? Wala kang kahihiyan, nasa akin ang dignidad ko. Umalis ka, hindi mo na kailangan dito. Kinawayan ni Darius ang kamay para palabasin sila. Hindi sinisisi ang nurse, "Dad, why are you helping outsiders? I'm also doing this for your own good. It was just a moment of carelessness. Kung aalis ako, sinong mag-aalaga sa iyo?" Hindi kumbinsido si Crystal, ni hindi niya inamin ang kanyang ayaw. Noong hindi mo ako inalagaan noon, may magbabantay pa rin sa akin. Kahit papaano ay mas maganda ang pamilya ni Benjamin kaysa sa iyo, sabi ni Darius na bahagyang nguso. Ha? Benjamin, nasaan si Benjamin? Hindi ko sila nakitang pumunta para alagaan ka. Mga katulong lang. Kabanata 1776. Kanina mo pa tinatawag si Benjamin, anak mo lang ba si Benjamin? Pumunta ako ngayon dahil sa kabaitan para alagaan ka, hindi para ipahiya ka. Nagalit si Crystal at napaiyak pa sa hinaing. Pumipintig ang templo ni Darius, nakaramdam ng kaawa-awa sa pag-aalaga nito sa kanya. Huwag kang umiyak sa harap ko, hindi pa ako patay. Kapag namatay ako isang araw, kapag ganito ka iiyak, siguradong matutuwa ako. Crystal, nandito ka ba para alagaan si Dad o para istorbohin ang pahinga niya? Dinala ni Benjamin si Arisa sa ospital para bisitahin si Darius, at pagdating nila sa pintuan, narinig nilang umiiyak si Crystal. Napakunot ang noo ni Arisa nang makita ang itsura ni Crystal. Napatingin siya kay Darius na may pagtatampo. "Dad, mas maganda ba ang pakiramdam mo ngayon?" Lumapit si Arisa kay Darius, na nagpapakita ng pag-aalala, hindi pinapansin si Crystal. "Bumubuti na ang pakiramdam ko, pero naiinis akong makita siyang umiiyak. Kung may hindi nakakaalam, baka isipin nila na ako, isang matanda, ay binubuli ko siya." Reklamo ni Darius kay Arisa na parang bata. Gustong tumawa ni Arisa pero pinigilan ito. Dapat mong bitawan siya, ako na ang bahala kay Dad. Nilinggan ni Arisa si Benjamin. Naaawa rin siya kay Darius, na nagtitiis araw at gabi sa kanila. Hindi ito maaaring magpatuloy ng ganito. Nagpapalabas ka lang sa harap ni Darius, sino ba naman ang hindi?
Mamaya, babalik ka at hayaan mo si Mary na alagaan si old Mr. Graham, di ba? Ganti ni Crystal na mukhang hindi nasisiyahan kay Arisa. Nagdilim ang mukha ni Arisa, at sumagot siya, kung gayon, maaari ko bang itanong, anong oras ka dumating ngayon? Hindi ibig sabihin na wala sila rito ay wala silang alam. Nasa pintuan pa rin ang bodyguard ng kanilang pamilya. Nagiba ang ekspresyon ni Crystal, at hamina ang momentum niya, sumakit ang ulo ko kaninang umaga, kaya late ako dumating. Nandito si Zilo, hindi naman parang walang nag-aalaga kay old Mr. Graham. Arisa chuckled, pero hindi ikaw ang nag-aalaga sa kanya, the credit goes to Zilo, right? Hindi naman sa pinoprotektahan niya si Zilo, it's just a matter of fact. Well, ang anak ko ay magaling mag-alaga ng tao. Hindi ba ako, bilang isang ina, ay magkaroon ng isang sandali ng paglilibang? Itigil ang pagpapanggap dito, kaya kung alagaan si Darius ng maayos. Gustong lampasan ni Crystal si Arisa. Napatingin si Arisa sa kanya ng nakangiti, magiging masaya ang lahat kung aalagaan mo siya ng mabuti, pero bakit ngayon ka lang umiyak? Sa tingin mo, hindi pa ba sapat ang kalusugan ni Dad? Ikaw, iiyak na naman si Crystal, pero takot na takot siyang gawin iyon matapos niyang gantihan. Dad, hindi ko naman sinasadya, wag mo siyang pakinggan. I really came to take care of you. Kung ayaw kitang alagaan, sasama pa ba ako? Napasimangot si Crystal at nagpaliwanag kay Darius. Sige, kung gusto mong makipagtalo, lumabas ka. Nagdilim ang mukha ni Darius, ngunit tinutugunan niya si Crystal, magtatalo ka na lang pagdating mo. Namutla at bughaw ang mukha ni Crystal, galit na galit. Kung ayaw ni Crystal na alagaan si Dad ng buong puso, umalis ka na lang. Malamig at diretsyong nagsalita si Benjamin. Pinalayas siya, buong puso ko siyang inaalagaan, kararating ko lang kanina. Kung inaalagaan mo siya ng maayos, matatapos kaya ang IV drip ni Dad nang hindi mo napapansin. Nanlamig ang tingin ni Benjamin. Sinabi na sa kanila ng bodyguard na ngayon lang sila dumating. Hindi na makasagot si Crystal, hindi niya talaga napansin. Nang pinapanood niya ang mga ito isa-isang hindi tinatanggap siya, nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin. Fine, you guys are fine. You can take care of yourselves. Stand there and talk, I really won't serve you. Galit na galit si Crystal, kinuha ang kanyang bag at umalis. Kung hindi lang siya ang biological dad ni Nick, bakit ako mag-aatubiling pumunta? Napakadilim ng mukha ni Darius, at galit siyang sumigaw. Hindi mo kailangang magpakita sa harapan ko sa hinaharap. Natigilan si Crystal, lumingon upang salubungin si Darius na puno ng galit na titig, at biglang nakaramdam ng takot. Bakit hindi na lang siya tumahimik? Kahit na gusto niyang magmura, dapat siyang lumabas at magmura. Kabanata 1777. Ilabas mo siya, utos ni Benjamin sa bodyguard sa pinto sa malamig na boses. Sa sumunod na segundo, inilabas si Crystal. Pare, mali ako. Kanina lang ako nababalisa. Dad, hindi mo may iligtas si Brian. Anak mo siya, palagi kanyang iniisip noong nakaraan. Mabilis na sigaw ni Crystal, hindi naman pwedeng pumunta ang mag-ina para pagsilbihan si Darius nang wala lang. Dahil itinaboy ito ni Benjamin, mahirap makita si Darius sa hinaharap. Dad, masyado lang akong nagsasalita, huwag kang mag-alala. Kinaladkad siya ng bodyguard papasok sa elevator at direktang itinapon palabas sa entrance ng ospital, sa wakas ay tumahimik ang ward. Dad, okay ka lang. Pinagmasdan ni Arisa si Darius na medyo galit. Binuhusan ni Benjamin si Darius ng isang basong tubig. Kumain ka ng tubig. Napatingin si Arisa sa kanya, tapos kay Darius. Tinapik ni Darius ang kamay niya pabalik at mamulong, ayos lang. Medyo nagalit lang siya. Alam na alam niya kung anong klaseng tao si Crystal. Hindi siya pumarito upang kunin si Zilo sa umaga, at kahit na ginawa niya, siya ay nagpapabeya dito, malinaw na ayaw siyang pagsilbihan. Kung ayaw niyang maglingkod, hindi niya gagawin. Naiinis din siya sa presensya nito. Hinawakan ni Arisa ang ilalim ng baso ng tubig at pinainom si Darius. Bakit kayo pumuntang dalawa? Napatingin si Darius sa mag-asawa. Nag-alala si Isa sa iyo at nagpumilit na puntahan ka bago siya makapagpahinga. Sumulyap si Benjamin kay Arisa, naantala ang pagpupulong kaninang umaga. Halos naiinip na siya, kaya naman, nang matapos ang pulong, dali-dali niya itong dinala. Anong dapat ipag-alala? May mga bodyguard sa pinto at mga doktor at nurse sa ospital, sila na ang bahala sa akin. Ngumiti si Darius, puno ng lamang ang mga mata. Walang dapat ipag-alala sa sarili niyang ospital.
Buntis ka, kaya huwag kang madalas pumunta sa ospital, maraming mikrobyo dito. Ayos lang, maganda naman ang immune system ko. Kumuha ng prutas si Arisa at binalatan ng mansana si Darius. Nakuha mo ba ang iyong mga kuha kaninang umaga? Oo, kakakuha lang. Kanina pa pumunta dito si Crystal, pero hindi niya ako tinignan. Dumudugo ako at ako mismo ang tumawag ng nurse. Ngumuso si Darius, handang magsumbong sa kanila. Dumilim ang gwapong mukha ni Benjamin, paano ka naalagaan ni Zilo kagabi? Sa pakikipag-usap tungkol dito, talagang interesado si Darius na pag-usapan ito. Kinausap niya si Benjamin tungkol kay Zilo, na mukhang masaya. Napaka-cool ng lalaking yun, tumingin siya sa akin na parang naiinis ako. Sa tuwing kakausapin ko siya, kunwari hindi niya ako naririnig. Nagkatinginan sina Arisa at Benjamin, hindi napigil ang tumawa. Nang makitang tuwang-tuwa si Darius, gamaan ang pakiramdam nila. Pagkaraan ng ilang oras kasama si Darius, dinala ni Mr. Whitley ang tanghalian. Bumalik na kayong dalawa at mananghalyan na, no need to stay here with me. I won't be getting any shots this afternoon, magpapahinga lang ako. Sabi ni Darius sa kanila habang dinadala ni Edwin ang pagkain. Pagkatapos mo ng tanghalian, babalik tayo. Umupo si Arisa at pinakain si Darius. Hindi mo na ako kailangang pakainin, kaya ko na ang sarili ko. Mas gaman ang pakiramdam ko ngayon. Kinuha ni Darius ang bowl at nagsimulang kumain. Napangiti si Arisa at pinaalalahanan siya, maglaan ka ng oras sa pagkain, at kumain ng ilang nilaga. Okay, masayang kumain si Darius. Arisa, bumalik ka kay Mr. Whitley. Dito ako mananatili sa kanya, sabi ni Benjamin kay Arisa. Iniwan ang sarili upang samahan si Darius. Tumingin sa kanya si Arisa at tumango. Mr. Graham, hindi ako nagdala ng tanghalian mo. Tumingin si Edwin kay Benjamin, may dadalhin ako sa iyo mamaya, o dapat ko bang ipagawa ito sa iyo sa cafeteria ng ospital? Ipadala na ba ito sa bahay? Hindi pa ako. Nagugutom, bumalik kayong lahat. Umupo si Benjamin sa tabi ng hospital bed. Namilog ang mga mata ni Darius. Why are you staying? Is the company not busy? Sige na, hindi mo na kailangang bantayan ang matandang ito. Kumain ka na dali, huwag kang magsalita, matigas na sabi ni Benjamin. Darius, nagpalitan ng ngiti sina Arisa at Edwin, nagpaalam kay Darius, at saka umalis. Si Benjamin ay nanatili sa ospital kasama si Darius, sila ay medyo sa kagaanan. Pagbalik sa bahay, nag-impake sina Arisa at Edwin ng pasta salad para kay Benjamin, at mabilis na ipinadala ito sa driver sa ospital para kay Benjamin. Kabanata 1778. Tumunog ang phone ni Arisa. Inilabas niya iyon at nakakita ng hindi pamilyar na numero, kaya diretso niyang ibinaba ang tawag. Pagkababa niya ng phone ay nagring ulit ito. Parehong napatingin sina Mary at Edwin. Sagot ni Arisa at itinapat sa tenga niya, "Hello. Ako ito." Dumating ang boses ni Jeremiah, na ikinagulat ni Arisa. Hindi niya inaasahan na tatawag si Jeremiah sa kanyang telepono. Kung tutusin, hinarang siya ni Benjamin, kaya normal lang ang direktang pagtawag. Commander Hoffman, bati niya, "Ano to? 3 araw na ang lumipas at hindi ka man lang nag-hello bago ako hiniranggan." Nagreklamo si Jeremiah, kahit alam niyang gawa iyon ni Benjamin. "Hehe, sorry. Baka na-block kita ng hindi sinasadya," pagsisinungaling ni Arisa ng hindi nakikiliti. Hindi na ito itinuloy pa ni Jeremiah. 3 araw na ang lumipas, ano ang resulta? Nang magtanong ulit si Jeremiah, medyo nakonsensya si Arisa. Hindi niya talaga ito pinag-isipan ng maayos. Kanina pa niya gustong pumunta, pero ngayong alam na niya ang tungkol sa relasyon ni Jeremiah, ayaw na niya. Hindi niya alam kung paano makikipag-ugnayan kay Jeremiah. Marahil dahil hindi siya nakatanggap ng pagmamahal ng ama mula kay Regan, hindi rin siya umaasa kay Jeremiah. "Commander Hoffman, pasensya na, ako. Arisa, I really appreciate your talent. Don't have any other concerns. You can name your price. We can definitely meet it. If we can't, we can discuss it further. With your skills, not contributing to the country would be a waste of talent." Pinigilan ni Jeremias ang pagtanggi sa kanya at same time na sinubukan siyang hikayatin. Maliban sa ilang partikular na mahalagang data, maaari mong ganap na kontrolin ito ng malayuan sa Delmore. Kapag may mga problema, maaari kang pumunta upang mapanatili ito, ngunit kadalasan ay hindi mo na kailangang puntahan, kaya medyo nakakalibang ito.
Ang posisyon ng konsultant ng teknolohiya na ito ay hindi available sa lahat ng dako, kaya dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito. Gusto talaga ni Jeremiah na pumunta siya sa base. O dahil ba kay Benjamin kaya mo ako tinatanggihan? Tanong niya. Hindi. Napakamot si Arisa sa pisngi, ayaw niyang hindi maintindihan ang relasyon nila ni Benjamin. Wala itong kinalaman sa kanya. Kung ganoon ano ang problema? Seryosong tanong ni Jeremiah. Siya ay sabik sa talento. Medyo natukso si Arisa sa mga kondisyong inaalok niya. Ilang beses nang ibinaba ni Jeremiah ang kanyang paninindigan para ialok sa kanya ang posisyon bilang konsultant ng teknolohiya, na talagang bihira. Pwede ko bang isipin ulit? Hindi niya gustong sumang-ayon ng biglaan at kailangan niyang pag-isipan itong mabuti. Nais din niyang tanungin si Benjamin para sa kanyang opinyon. Sure, gaano karaming oras ang kailangan mo? Hindi naman siya pinilit ni Jeremiah na sumagot kaagad, lalo pat ngayon lang siya tinanggihan ni Arisa. Ang paghihintay ng kaunti pa ay ayos lang. Well, how about tonight? I'll give you a call tonight. Whether I decide to come or not, I'll call you. Nakaramdam ng hiya si Arisa sa pamilyar na pananalita nito kay Jeremiah. Sige, hihintayin ko ang tawag mo. Bahagyang tumawa si Jeremiah. Nag-lunch ka na ba? Nakakakuha ako ngayon. Sagot ni Arisa. Wala ba si Jasper at ang iba pa? Narinig ni Jeremiah na tumahimik ito sa kanyang tabi at nagtanong. Pumunta na sila sa paaralan, wala sila sa bahay. Tinapik ni Arisa ang hapagkainan. Kumain ka muna, tatawagan mo ako mamayang gabi, o tatawagan kita ulit. Paalala ni Jeremiah sa kanya. Okay, nakuha ko. Nakaramdam ng hiya si Arisa. Bye! Mabilis na ibinaba ni Jeremiah ang tawag sa pagkakataong ito. Nakahinga ng maluwag si Arisa. Arisa, bakit ka patuloy na tinatawag nitong si Jeremiah? Tanong ni Mary, naglagay ng salad sa plato ni Arisa bago ang pasta niya. Gusto niyang maging technical consultant ako para sa kanya. Sabi ni Arisa kay Mary. Technical consultant. Very skilled ba siya? Hindi gaanong naintindihan ni Mary, ngunit kahanga-hanga ang pangalan. Napangiti si Arisa. Ngumiti din si Edwin at ipinaliwanag kay Mary. Sa katunayan, siya ay sanay, at ang technical na consultant na ito ay kasangkot sa mga gawaing militar, na humaharap sa mga pambansang lihim. Ang galing ng trabahong ito. Arisa, ang galing mo. Naisip ni Mary na ang trabaho ay mahusay. Kabanata 1779. Parehong natuwa sina Edwin at Arisa. Nagtawanan sila. Edwin, Arisa, magkano ang ibinayad sa iyo ni Jeremiah? Sabihin mo. Tumawa si Arisa, hindi niya sinabi ng diretso, hinayaan niya akong magdesisyon para sa sarili ko. Nagliwanag ang mga mata ni na Edwin at Mary. Tuwang-tuwang tanong ni Mary, so, kung magtatrabaho ka bilang technical consultant, magkano ang kikitain mo? Well, malamang 10 milyon. Nagbigay si Arisa ng konserbatibong pagtatansya. Sobra, nanlaki ang mga mata ni Mary, hindi pa siya nakakita ng ganito kalaking pera sa buong buhay niya. Kailangan mo pang mag-aral ng mabuti para kumita ng mas maraming pera. Ngumiti si Edwin, tama, kung wala kang alam, walang kukuha sa iyo. Ngumiti si Arisa at tahimik na kinain ang kanyang pagkain. Pagkatapos niyang kumain, tinawag niya si Benjamin. Darling, kumain ka na ba? Kumakain ako ngayon, sagot ni Benjamin habang kumakain at kausap sa telepono. Dinig na dinig ni Arisa ang tunog ng kanyang pagmuya. Hehe, natapos ko na rin ang akin. Pagkatapos ay magpahinga saglit at matulog. Paalala ni Benjamin sa kanya habang nakayuko para kainin ang kanyang pagkain sa coffee table. Nagpahinga si Darius at nagbasa ng libro sa tabi ng kama. Got it? Take your time eat. Bye. Sabi ni Arisa sa phone. Ngumisi si Benjamin, nakangiti ang mga mata, at nagpatunog din sa telepono. Napatingin si Darius sa kanya. Nang aasar na sabi niya, ganyan ka rin kamahal. Sumulyap si Benjamin kay Darius at saka tumingin sa malayo, nagpatuloy sa pagkain. Ngumiti si Darius, nang matapos ang pagkain, pinapasok ni Benjamin ang kanyang bodyguard para maglinis at saka tumayo para maghugas ng kamay. Darius, kailangan mo bang gumamit ng banyo? Lumabas si Benjamin at tumingin kay Darius. Tumaas ang isang kilay ni Darius, ano, aalis ka? You need to rest, seryosong sabi ni Benjamin. Napangiti si Darius, magtatagal pa ako. Sa susunod na sandali, kinuha ni Benjamin ang kanyang libro at ibinalik ito sa mesa sa gilid ng kama. Are we going to solve this in the restroom or in bed? Tanong ni Benjamin.
Dahil pinipigilan ng kanyang anak, napaawang ang bibig ni Darius, tulungan mo ako sa banyo. Tinulungan siyang tumayo ni Benjamin at iniabot ang kanyang tsinelas. Pinanood siya ni Darius sa paggawa nito, nakaramdam ng pasasalamat at hindi talaga naiinip. Ang puso ng mga tao ay gawa sa laman. Kung sino ang nagtrato sa kanila ng mabuti at kung sino ang hindi nakikita at nararamdaman. Tinulungan siya ni Benjamin sa banyo, at medyo nahiya si Darius. Sa sobrang seryosong pagtitig sa kanya ni Benjamin, paano niya ito haharapin? Pwede ka nang lumabas, sumulyap si Benjamin sa kanya at saka umalis pagkatapos niyang ipaalala na mag-ingat. Napangiti si Darius na medyo nakaramdam ng inis. Ganon ba talaga siya ka-fragile? Pagkatapos mag-flush ng toilet at maghugas ng kamay, narinig ni Darius na bumalik si Benjamin para tulungan siyang lumabas. I'm fine, you don't need to be so nervous. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo si Sean. I can leave the hospital now, but you all insist na itago ako dito. Pabalik-balik kayo. Anong hassle? Tinulungan siya ni Benjamin na maupo sa kama, inayos ang kanyang unan, at pagkatapos ay tinulungan siyang mahiga. Kailangan mong alagaan ang iyong katawan bago ka makabalik. Bakit ka ba nagmamadali? Napaawang ang labi ni Darius. Paano ang mga apo ko? Saan sila nagpunta lahat? Hindi nila ako pinuntahan ngayon. Nagsimulang banggitin muli ni Darius ang mga bata. Pagdating nila, ayaw niyang pumunta sila, ngunit nang hindi sila dumating, nagsimula siyang umasa sa kanilang pagbisita. Ngumisi si Benjamin, sabi mo, abala sa kanila ang pabalik-balik, kaya sinabi ko sa kanila na huwag pumunta. Ngumuso si Darius, pumunta sila sa paaralan ngayon. Hinayla ni Benjamin ang kumot sa ibabaw ni Darius bago sinabi sa kanya. Kabanata 1800, pupunta sa paaralan. Nagulat si Darius, sa 6 na apo, si Timothy lang ang nagustuhang pumasok sa paaralan, ang 5 naman ay hindi nag-enjoy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ngayon ay kusa silang pumasok sa paaralan. Bakit biglang gusto mong pumasok sa paaralan? Curious na tumingin si Darius kay Benjamin. Isa asked them to go. Hinatid natin sila sa school kaninang umaga, binuhusan ni Benjamin ng isang basong tubig si Darius at umupo sa upuan sa tabi ng kama. Ngumiti si Darius, nakikinig pa rin sila kay Arisa, ang tagal na kasi nilang pumasok sa school, tawagan mo sila para makita kung paano sila nag-a-adjust ngayon. Gusto rin niyang marinig ang boses ng kanyang mga apo. Walang imak na tumingin sa kanya si Benjamin, nap time na sila sa ganitong oras, tatawagan ko sila mamayang hapon, magpahinga ka na rin. Hindi ba pwedeng mag-usap muna tayo sandali? Tinitigan ni Darius si Benjamin, hindi makayanan ang gana na magsalita. Si Benjamin ay isang tahimik na tao, kung hindi mo siya kakausapin, maaari siyang pumunta sa isang buong araw nang walang imek. Napabuntong hininga si Benjamin, ano ang gusto mong pag-usapan, ipabasa ko ba sa iyo? With that, kinuha niya ang isang libro sa bedside table. Hindi nakaimik si Darius, nakapikit. Matutulog na ako, gawin mo ang gusto mo. Napaawang ang bibig ni Benjamin, at nang makatulog si Darius, pumunta siya sa couch area. Dito, ginawa niya ang kanyang mga gawain habang pinapanatili si Darius. Dati, kapag na-hospital si Darius, si Edwin at William ang nag-aalaga sa kanya, at lagi siyang abala sa trabaho, hindi nakakasama si Darius. Ngayon, mas naimpluwensyahan si Benjamin ni Arisa, mas binibigyang pansin si Darius. Si Darius ay talagang may edad na. Dapat mas maraming oras ang kasama niya. Pagkaraan ng ilang sandali ay abala, tumayo si Benjamin mula sa ward at itinuro ang tanod sa pintuan. Bantayan mo si Dad, hahanapin ko si Sean. Oo, Mr. Graham. Pumasok ang bodyguard na si Joel para bantayan si Darius, para maiwasang mahulog habang natutulog. Pumunta si Benjamin sa opisina ni Sean ngunit wala siyang nakitang tao doon. Nakataas ang isang kilay, inisip niya kung hindi ba pumasok si Sean sa trabaho ngayon. Nang aalis na siya, pumasok si Sean sa opisina mula sa shop, kakapunta lang sa cafeteria. May hawak din siyang chicken pie para kainin. O andito ka pala. Nagulat si Sean nang makita niya rito si Benjamin, isang abalang lalaki. Pagkatapos ng lahat, ipinagkatiwala ni Benjamin si Zilo at ang kanyang ina na alagaan si old Mr. Graham. Akala niya hindi sila darating. Halika at samahan mo si Darius. Umupo si Benjamin sa kanyang mesa. Tumawa si Sean, kumakain ang kanyang pagkain, nag-lunch ka na ba? Kaka-lunch lang, kumakain ka ba niyan? Sinulyapan ni Benjamin si Sean ng masama.
Nagkaroon ako ng pasta, ngunit ito ay masarap, hindi ko napigilan ang kumuha ng isa pa. Nagpatuloy sa pagkain si Sean, nakatingin sa kaibigan. Gusto mong malaman ang tungkol sa kondisyon ng kalusugan ni Darius, tama ba? Oo, hindi naman nagmamadali si Benjamin, hinihintay niyang matapos ang pagkain ni Sean. I did a check-up for Darius today, and he's recovering well overall, medyo high blood lang. He should watch his diet and eat lighter foods. Habang binubuksan ni Sean ang medical records, ipinaalam niya kay Benjamin. Bagaman alam na alam niya ang kalagayan ni Darius, kailangan pa ring gawin ng maayos. Kailan siya maaaring ma-discharge? Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. Ilang beses nang nagtanong si Darius. Gusto ng matandang Mr. Graham na ma-discharge ulit. Humalaklak si Sean, medyo na high blood siya ngayon, dapat mag-stabilize bukas, at kinabukasan ay makakabalik na siya. Ang mataas na presyon ng dugo sa mga matatanda ay medyo mapanganib. Gaano? Kataas, napakunot ang noo ni Benjamin, nagsisisi na hinayaan ang kanyang Zilo at Crystal, na alagaan si old Mr. Graham. Ang emosyonal na pagpapasigla ay may malaking epekto. Medyo mataas lang, hindi masyadong mataas, ilang puntos lang ang taas,